Okay, good afternoon, kanya tayo niya. I do believe nga oray kastoy teaching po katrak sa akin tayo nga agad pinapatag ka sa niya po Diyos with our series Spiritual Detoxification niya. Kung kayo ay hindi nakakaintindi ng Ilocano, tabihan nyo yung marunong mag-translate, ha? Pa-translate na lang kayo kung sinasabi ng maliit na tao yun sa piling mo, okay? Okay, kung hindi na nakakaintindi, meron ba? Meron ba? Kung may Tagalog kayo, no? Okay, no? So, huwag kayong mag-alala. Kami dito, mix kami dito, no? Kilala po ang samnan sa mix na kainan. Pati yung salita namin, mix. Okay? Pwede kayo mag-Ilocano, mag-English. Pero dahil sinabi ni Pastor Benji na tinuruan kayong mag-English, siya na lang yung pag-translate nyo sa English, wag ako, no? Anyway, welcome po sa bawat isa sa atin. And purihin po ang Panginoon sa ating pagtitipon ngayon or sa ating pagpupulong ngayon. Kung saan ang ating pag-aaralan ngayon ay tinatawag natin na how to categorize cults. No? Paano ba natin ma-identify ang mga cults na religion? Hindi tayo na mag-mention pero ano yung mga signs, no? What are the main signs of a cult? No? So in a word full of deception, sa mundo na puno ng anong Tagalog ng deception ko? Anong Tagalog ng deception? Sa mundo puno ng panlilinlang. Nilinlang na ba kayo ng mga tao? Nilinlang ka ba niya? Marami tayong mga kailangan na pag-aralan pagdating sa tinatawag natin ng mga palatandaan ng mga iglesia or ng mga kulto or maring nagtuturo ng salita ng Panginoon. So yung main natin is detoxification from deception. Yan yung parang idea natin na hindi tayo malinlang or hindi tayo malito o di Ilocanohan tayo maalilaw. Yeah? Tatlohan tayo maalilaw. Yeah? Ado i-offer da kada tayo. Number one nga may offer da kung minsan ado ti madisip iti mo na tayong offering of money. Yeah? Ma-offeran da ka ti kwarta, tapno sumali ka iti grupo da, offeran da ka ti scholarship, tapno mapan ka iti grupo da, and so on and so forth. Pero biblical, yung mga clear signs na binigay ng Panginoon, ano ba yung mga... I-adjust mo na, Sir Reggie, kung malakas. Yan. Ano ba yung main biblical na identification ng cult, no? So, bibigyan ko lang yung mga main, no? Huwag natin papuntahin yung mga minor issues. Yung mga main issues lang na sinyales or palatandaan ng isang kulto na simbahan. So here are the main signs of a cult church. Okay? So number one is the denial of the deity of Jesus Christ. Okay? The denial of the deity of Jesus Christ. Sa ating verse na 1 John chapter 4 verse 3, it's very clear indicated, sabi niya, every spirit does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. Okay? So, kung may isang church o isang may grupo na sinasabi na si Jesus Christ ay tao lamang, automatic na categorize na siya as cult. Okay? Isa na siyang cult na church. So, naniniwala ba tayo na Jesus Christ is fully man and fully God? Naniniwala ba? Clear ba sa inyo? Ha? Clear ba? Or may nagdadalawang isip pa? Kasi kung may nagdadalawang isip pa, kakausapin niya ni Brother Dexter. Yan. Brother Dexter na kakausap, di ba? So, we must be fully assured and fully sure that we believe that Jesus is God. Okay? Ang Panginoong Isus ay Diyos na nagkatawang tao. Okay? Meron pa ibang verses dyan. Tingnan nyo sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, sabi nila na, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought not to robbery to be equal with God, but took himself in the form of servant, okay? And became obedient to death, even to the death of the cross. Okay? So yung tinatawag natin, kahit malakas yung ulan, no? Sana nakabear kayo. Tinatawag natin ito sa theology ng kenosis. Okay?
kenosis? Okay? Para may ano kayo, mayroon kang idea. What is kenosis? Okay? Pasok lang po sa mga bagong dating. Marami pa tayong bukuan dito. Welcome po sa inyo. No? What is kenosis? Ito yung tinatawag natin na emptying yourself. No? Emptying yourself. No? Jesus Christ, fully God, nung kasama niya si God the Father, nung bumaba siya dito, is still fully God. Okay? So para maintindihan niyo yun. Pero pag may isang church na nagsabi na Jesus Christ is not God, huwag na kayong tumuloy doon na church. Okay? So, yan ang isang palatandaan natin. And ito, yung mga idea nila, binababa nila yung pagka-God ni Jesus Christ. Ginagawa nila na si Jesus is only a prophet, an angel, or just a good teacher, denying His full divinity. Okay? So pag dinevel si Jesus Christ na bilang prophet, dinevel lang siya na bilang angel or good teacher, pinababa ko yung pagka-Diyos niya, yung divinity niya, automatic na itong church na to is false. Okay? Pero ba kayo alam na churches na sinasabi na si Jesus Christ tao lamang? Meron ba? Meron. Marami akong alam na nagtuturo na si Jesus ay tao lamang. No. Jesus Christ is fully God and fully man. So yan yung number one na sign. Okay? Palatandaan na yung church ngayon is a cult. Punta tayo sa pangalawa. Extra biblical authority. Okay? Ayun, denying the deity of Jesus Christ. Sa pangalawa, extra biblical authority. Sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6, that he may learn not to go beyond what is written. Okay? Meron yung mga ibang churches na dinadagdagan yung Bible. Okay? The Bible is sufficient enough for our faith and practice. Huwag nyo na po yung dagdagan. Okay? Huwag nyo nang laukan at yung nanayunan. Okay? Para siyo kumat at kuhaan kayo, mapukat tayo kumaan, itinay-pinintad ni Apo Diyos na Biblia. So, how many books the Bible contain? Ilang books ang Bible natin? Ilang books ang Bible natin? Ano? 120. Sobrahan naman na yan Ano? Ilan ba? 100? Okay, tama. 66 books. Okay, hindi po 72. 66 lamang, no? Ilan na nasa Old Testament? 39. Okay, very good. Ilan ang nasa New Testament? 27. Okay, at least marunong kayo. Okay, 39 plus 27, 66 yan. Huwag na kayong magpahirap-hapkan, no? Tinutang mo na yan kanina. Matagal na natin alam yan, no? So, ibig sabihin, cults elevates other books or leaders or above or equal to Scripture. Example natin is Book of Mormons, Watchtower Writings, and other books. Okay? So, meron silang ginagawa na libro. Ginagawa ko pala yung sa akin. Ano ginagawa na? May mga churches na gumagawa na ibang books at saka kinukumpara na parang level na po ng Bible. So, yun po yung iwasan natin at wag po natin sundin na mga katuruan. Wag po tayong magdagdag o magbawas sa salita ng Panginoon. So, kung may manotice kayo na church na meron silang dinagdag sa Bible, that is already a sign of a cult church. So dapat masatisfied tayo sa binigay ng Panginoon, sa kanyang salita, nang sa gano'n hindi tayo ma-deceive o hindi tayo maalinglaw. Okay? At hindi tayo manimlan. Okay? Sinasabi ko pa lang yung mga yung mga signs. Meron pa tayong later na how to reach the cults later on. Okay? So number 3, kasi kami dito, hindi lang kami 3 points. Sumabot kami ng 6 points dito. Okay? Hindi tayo 3 points lang na iba. Okay? Number 3, authoritarian leader or prophet worship.
Sino ang head ng church? Tanungin ko para magkaroon ka ng interactive na... Sino ang head ng church, brother? Para hindi ka alam. Brother, sino ang head ng church? Okay, class pa. Sino ang head ng church, brother? Okay. Meron lang. Hindi ka alam ang head ng church? Ha? Sino ang head ng church? Si pastor ba? Ha? O, tama. Okay, thank you, sir. Okay. Sino ang head ng church? Si Jesus Christ. Okay? Pag meron po tayong mga nagtuturo na sinasabi nila na sila ay head ng church, that is a sign of a false church. No? Intindihin natin at lagi natin isa-puso sa isip natin, the head of the church is Jesus Christ. And we are all the body of Jesus Christ. Okay? Sa ating verse, Acts chapter 20, verse 30, shall we read together? Begin. Together natin. Together, begin. Okay? So there are people that will rise and distort the truth. Pag sinabi ko sa inyo si Pastor Jason ay 6-footer. Maniniwala ba kayo? Kung sinabi kong height ko ay 6-footer ako, pag sinabi ko si Lance ay macho at may 6 abs, maniniwala ba kayo? Pwede bang sabihin sa salamin ba na ang guwapo-guwapo? Ikaw na ang pinakamagwapong lalaki sa balat ng lupa. Pwede bang sabihin sa sarili mo yan? Ikaw na ang labang sa lahat. There are people dito, winarningan sila that there, among sa mga members nila or sa mga grupo nila, there will people, may mga tao na lalabas doon at they will distort. No? Babalik na rin nila yung katotohanan. Okay? They will just twist the truth. Kahit ang totoo, yung height na is 5'7", sasabihin nila na 6-footer na. Okay? So ito yun. Baka ganyan. So, may mga pastor, may mga false pastor, false leaders, or prophet worship na tinatawag natin pag theology, pag prophet worship, sinasamba mo na yung tao. Okay? Sinasamba mo yung tao. Huwag niyong sampahin yung tao. Huwag niyong sampahin yung pastor, huwag niyong sampahin yung magaling sa anuman sa sambahin natin ang Panginoon. Kaya tanong ko kanina, sino ba ang head ng church? Dapat ang sagot natin, the head of the church is Jesus Christ. Okay? Cults have controlling leaders. Sino sa inyo ang pinilit ni Pastor kanina na pumunta dito? Lance, napilitan ka ba? Napilitan ka ba umawit, Lance? Si CJ. Napilitan ka ba, CJ? Hindi ka ba napilitan si CJ na? May mga controlling leaders who demand loyalty. May kanta po tayo na our loyalty is in Jesus Christ. Okay? This loyalty to Jesus Christ, they will isolate the members. Isolate. Isolate. Yan. Ina-isolate nila yung membro. Ayaw nilang makipag-fellowship. And sabi nila that we have divine authority. Pag sinabi ni Pastor Jason na nanaginip ako kagabi, James Lee, ikaw ang gagamitin ni Lord na magbibigay sa akin ng sasakyan. Di ba? Maniniwala ka ba, James Lee? Hindi. Di ba? Buti na lang. Buti na lang. Huwag yung sinabi mo kay, ano pangalan mo, brother? Brother, ano pangalan mo, brother? Nancy, brother Nancy, pinakita sa akin ng Panginoon na ikaw ay makakapangasawa bukas na. Diba? Maniniwala kayo ba sa akin? Kaya ingat po kayo sa mga authoritarian leaders. Okay? Yung mga i-distort nila yung katotohanan. Kaya always check
Pag may nagpo-preach dito sa harapan, always check your Bibles. Clear? Raise your Bibles. Taas yung media. Wala mga bilang. 1, 2, 3. Okay, raise your cellphone. Okay ba yan? Minsan nawawala pero tingnan nyo, make sure that your Bibles has electronic, make sure your cellphone has electronic Bibles. Pero dapat e-Bibles yan, naka-download dapat, no? Huwag nyo kunahin i-download yung Facebook, i-download nyo muna yung Bibles, no? Para maganda. So, tingnan nyo, there are pastors, there are teachers that they have so much authoritarian leadership. Of course, may binigay ng Panginoon na authority sa mga pastor to lead the flock, to shepherd the church. Merong binigay pa ang Panginoon dyan. Pero pag controlling na, masyado ka nang sinasakal, ayaw ka nang bitawan. For example, sino ba yung example natin ngayon? Si CJ na lang. Kasi sila yung paborito ko kaya. Nag-abroad si CJ. Dapat pa rin ipadala mo yung tithes mo sa akin. Yan. Dapat sa akin pa rin, personal pa rin. Yung mga authoritarian. Pinipilit ka. Okay? So, careful kayo doon. Pang-apat, para hindi ka magana sa rin. Isolation from the body of Christ. Okay? Not forsaking the assembling of ourselves together. Ang isang cult na church, they will not allow you to fellowship in other believers. They will isolate you. Okay? Pag gusto nyo bang kayo lang? Meron ba kayong attitude na gano'n na ayaw nyo makipag-fellowship? Mayroon ba kayong mga gano'n na ayaw kayong palabasin sa church? Yan. Isang sign ng code ng church na, for example, may mga galing dito sa Pilawan, tapos nag-boarding sila sa La Trinidad, para hindi sila mahirapan sa pag-uwi, pwede sila i-refer natin sa Ipo or sa Buyagan. Doon na lang kayo makipag-church para hindi kayo mahirapan. Okay? Because we have the same teaching. So kung ina-isolate ka ng isang membro, ipupunta ka doon sa kingdom, doon sa Davao, doon ka lang mag-worship. Sino ang gusto pumunta sa Davao? Gusto lang pumunta? Pumunta ka lang sa Davao, pero huwag doon sa kingdom. So, sa QCP, no? Kapag pumunta doon. Okay? So, they will isolate you. They will not let you to fellowship. Most often discourage attending other churches or fellowshipping with believers outside their group. Pwede ba tayong makipag-fellowship sa ibang grupo? Yes or no? Tatanungin mo nga, pwede ba tayong makipag-fellowship sa ibang grupo? Sure kayo? Sure ba? Pwede tayong makipag-fellowship doon sa Pentecostal? Ang lakas ng English ni Juan Lance. May cross ata to sa Pentecostal Church. Pati si CJ. Pwede ba tayo makichurch sa online din? Ito yung mga tignan ninyo. For example, pumunta kayo doon sa isang place na wala kayong pag-worshipan, walang same group, tapos may same faith teaching, pwede po. No? Pero pag meron kang same faith teaching, doon ka attend. Naintindihan natin? Klaro ba? Parang ayaw ko ata. Pwede ba tayong makifellowship sa CCM? Yes or no? Parang ayaw nyo. Parang ayaw nyo na. Yes, kanina pag Pentecost, yes, pag CCM, hindi na. Yes or no? Kunti lang naman yung nag-yes Kanina lakas-lakas. Pwede ba tayo makipag-fellowship sa Jehovah's Witnesses? Wow, yan. Pwede ba tayo makipag-fellowship sa Iglesia ni Cristo? Tingnan ninyo, no? Pwede tayong maki-attend, maki-fellowship sa ibang church, pero pagdating sa mga cult church, please wag na kayong mag-attend. Okay? Binabalance natin, hindi namin kayo na-isolate.
No, hindi namin realization, pero binibigyan kayo namin ng warning sa mga cold church. Okay? Last na main signs. Ito na yung mga main signs. No? Okay? Ito na yan. Papasok na tayo. Distort of the gospel. Faith plus works equals ano? Salvation. Okay? Kailangan ba natin i-work out ang kailangan niyo bang ipagtrabahuan ang inyong kaligtasan? Kapatid, kailangan mo bang trabahuan yung kaligtasan mo? Kailangan mong trabahuan. So, anong gagawin mo para maligtas? Spiritual, maligtas sila spiritual. Yun, yung gagawin. Well, first, mag-attend ka church and well, sa church, may matutunan mo kung paano talaga and hindi Bible. Kasi pag alam mo na, naliligtas ka, if you believe in Jesus Christ as your Savior. Okay, so nakita natin, kailangan mong mag-attend sa church, kailangan mong pag-aralan ng Bible para maligtas ka. You need also to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Tingnan natin ha. Kapatid, thank you for your honesty, no? Pero tingnan natin, ang salvation natin is faith alone in Jesus Christ. Okay? Walang additional na good works. Okay? Ito yung calls. Dadagdagan mo yung sinabi ni Jesus Christ na it is finished. According to our, they add human effort, pag-aating sa church, pagbabasa ng Bible, they will make effort, no? Para lang maligtas. Sinong gustong magbalansa sa cross? Sinong gustong magbalansa sa cross? Volunteer? Wala po? Wala po bang gusto? Wala? Ayaw nyo? Gusto mong malansa sa cross, bro? Ayaw na, very good, okay? So they will make effort or rituals. Alam niyo yung mga rituals na iba? Para lang maligtas sila? Ano mga ritual na ginagawa nila? Ang dami. Isa-isa natin mamaya. Or legalism to salvation rather than trusting Christ alone. Okay? So, pag may ibang church nagtuturo, makinig kayo ha, kung may church nagtuturo na faith plus good works, that is a cult. Okay? Wala pong good works sa salvation. Hindi ko po linagay dyan yung verse natin, pero kahit gusto ko, magbigay kayo ng verse na nagpapatunay na walang good works sa salvation. Okay? Meron bang nakakalam ng verse? Isulat nyo to ha, isulat nyo to. Kung may magsasabi ng verse, okay, parang ready ata siya ka na kapatid na saan na si Radwin? Bigay ng verse na nagsasabing walang good works ang salvation. Wala, sabi. Hindi naman ikaw yung tinatanong ko eh. Pero ano sagot? Ephesians chapter 2 verse 10. Reggie, paki-flash nga yung Ephesians chapter 2 verse 10. Kung tama yung verse ni Juan, na tingnan natin. Okay, Ephesians chapter 2 verse 10. Ay, walang internet. Ay, sorry, no? For we are His workmanship in Christ Jesus. Yun yung Ephesians chapter 6 verse. At Ephesians chapter 2 verse 10. Actually, malapit-lapit naman yung sinabi niya. Pero nakalimutan niyang i-include yung verse 8 and verse 9. Okay? Ephesians chapter 2 verse 8, 9, and 10. Okay? Ito yung sabi ng Ephesians, no? Chapter 2 verse 8. Okay? Para klaro sa atin, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Okay? For by grace you have been saved through faith, not of yourself, it is the gift of God, lest any man should boast. So ibig sabihin, hindi mo kailangan ng good works para maligtas. No? Ang good works ay bunga ng kaligtasan. Okay? Wala ba tayong ano dyan? Wala bang... Yan, thank you. So, pasok po yung iba para hindi kayo mabasa.
Please, pasok ko yung button. Ayan. Meron po tayong sa loob. Ayan. Ayan, please po. Ayan, pwede nyo umupo dyan sa ano. Ayan ah. Okay, sige. Salamat pa rin na nakahabol ang mga taga-bagal. At least, ito yung patunay na hindi tayo natitinag sa ating pananampalataya. No? Rain or shine, tuloy ang fellowship. Amen? Yan. Kahit walang makakapigil sa Kristiyano. Amen? Okay. Walang sa atin, no? Walang makakapigil sa ating fellowship. Okay? So, okay, mag-alala. Enjoy natin to. So, example dito is prosperity gospel. Pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ikaw ay yayaman. Wow! Wow! Parang gusto nila, no? Yan yung isang sign ng whole church na sinasabi na pag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, dapat ikaw ay yayaman. Okay? Pasensya po, wala po sa Biblia nagsasabi nun na ikaw ay yayaman. Okay? Pag tumanggap ka sa Panginoon, hindi ka po yayaman. Anong sabi po sa Luke chapter 9:23? Ito ang sabi na yan. If any man will come after me, kung sino ang susunod sa akin, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Yan sinabi doon. Kung gusto mong sumunod sa Panginoon, kailangan mong talikuran yung sarili mo. I-deny mo yung sarili mo. Hindi ko yung buhay ang Panginoon na. Galatians chapter 2 verse 20. For I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. Live in me. Who loves me and gave himself for me. That's why yung sinabi doon. Now, if you will take up your cross daily. Yan. Imagine nyo, hindi literal po ang literal na pagka-patriotic cross. It's not literal. It's a figurative language na ibig sabihin, you must suffer with Christ. Okay? Anong kadalog ng suffer, Jason? Ha? Maghirap? Ano ba? Suffer? Ha? Paghihirap? Sige, labas yung mga Tagalog major dyan. Ha? Yan! Ikaw ay magipagdusa. Magipagdusa ka. So, ibig sabihin, pag ginagawa mo yung trabaho ng Panginoong Yesus, nag-evangelize ka, ano yung experience si Jesus Christ? Binato siya, dinoraan siya. Salamat pa naman, praise the Lord, wala pang dumura sa akin pag-publish ko ng gospel. Yun po yung mga experience nila. Si Stephen, binato po hanggang namatay. Si Apostle Paul po, kinulong sa pag-publish ng gospel. Wala po sa Biblia nagsasabi na ikaw ay nanampalataya ka, ay yayaman ka. It tells the contrary. You will suffer with Christ. Gusto niyo bang mag-suffer? Parang ayaw niyo na. Gusto niyo bang makipagdusa sa Panginoon? Remember that Christian life is mixed experience with suffering but with joy. Huwag nyo kakalimutan yun, ha? With joy. Kaya may kanta tayo na there is joy in serving Jesus. May kagalakan, may kasiyahan sa paglilingkod sa Panginoon despite na mahirap. Sino dito ang nagtuturo ng mga bata? Taas ang kamay. Nagtuturo ng bata, taas ang kamay. Okay kaya, taas ang kamay. Sino nagtuturo ng bata? Silang lang ba? May kilala ako na hindi tataas ng kamay. Itaas niyo yung kamay niyo kung nagtuturo kayo ng mga bata. Isa. Dalawa. Yan. Sige, very good. Okay. Mahirap ba magturo ng bata? Yes or no? Yes, mahirap. Sino naging TV-based teacher dito nung nakaraan? O, kita nyo, naging TV-based teacher kayo, di ba? Mahirap ba? Hindi. Hindi? Mahirap, pero may kasiyahan ba? Masiya ka ba na nagbabahagi ka ng salita ng Panginoon? Mahirap ka, pero ang iba, tinuturo nila, kapag ikaw na nanampalataya ka, ikaw daw ay yayaman. Sana kung totoo yun,
dapat may sasakyan na si Pastor Jason. Kaso wala eh. Lahat po na nagtuturo na holds ng church na ikaw ay yayaman pag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon. Lagay niyo po yan na nasa cult na po yan. Cult church. Okay? So, mahirap man pero may kagalakan pa rin. Yan pa rin ang sabi ni minsan tinatamad tayong mag-church. Minsan tinatamad tayong basta ng Biblia or manalangin. Minsan tinatamad tayo. Pero sana i-revive natin always ang faith natin. So yan ang main points natin. Ito yung mga main points natin. Signs or main signs of a whole church. Number 1, denial of the deity of Jesus Christ. Number 2, extra-biblical authority. Number 3, authoritarian leadership or prophet worship. Number 4, isolation from the body of Christ. And number 5, distortion of the gospel or faith plus works equals salvation. Ito po yung mga cults. Okay? And mga kulto yan. And mga fake Christian. Now, okay na ba? Now, beyond human effort, rituals, nagdadagdag sila dyan. Punta naman tayo to, how to get rid of cults biblically. Paano ba natin sila, Tagalog na ngayon, get rid? Paano ba tanggalin? Okay. Paano natin walain or tanggalin ang wrong teaching or isang cult? Okay? Paano natin sila nakategorize na natin sila kahit paano natin sila hindi naman tanggalin yung term eh. Hindi puksain. Yan. Thank you for the word, puksain. Okay? Paano natin sila puksain? Yan. Ngayon, Ilocano ito puksain. Ngayon, Ilocano na, puksain. Ha? Sir, CJ, anong Ilocano puksain? Ha? Ang naikatan, paano din puksain ang masasamang elemento? Oh, yun. Pwede siguro. Labanan tayo. Kasama tayo mga labanan. Anak. Sino? Ada idea? Bisa? Wala? Ay, wait. Oh, thank you for the word. Kas ano tayo mga parmakan? Parmakan. Talagang Ilocano ng moda. Okay, kas ano tayo mga parmakan? How to... Ano Tagalog na? Puksain. Para din puksain ang mga kulto. Number 1 natin. Preach and teach sound doctrine. Okay? Ituturo natin po ang tama at gusto kan sakto nga doktrina. In 2 Timothy chapter 2 verse 4 verse 2 to 4, preach the word in season and out of season, rebuke, correct, and encourage. So ito yung number 1, bakit tayo nagkakaroon ng discipleship so that we could preach and teach sound doctrine para we could combat the false teaching with clear, contextual biblical truth, prioritize discipleship and Bible literacy. Yeah. For example, sino sa inyo ang takot makipagdebate? Hello? Meron bang nagbabahay-bahay sa inyo na ibang grupo? Meron ba? Ayan. Minsan tinatakbuhan natin sila. Now, medyo, kaya nga sabi ko, kailangan interactive to kasi talagang medyo kailangan natin itong gawin. No? Paano natin puksain or how to get rid of cults? Number 1 talaga dyan, we must know our doctrines. Know your doctrines, know the salvation. Okay? Basic lang yun, pero doon ka
iikot lahat sa salvation natin. Okay? Dapat firm ka na ikaw ay ligtas ka. Okay? That you are saved through faith by grace in Jesus Christ. Okay? So dapat hindi yun mawala sa iyo. Now, pupusayin natin sila with clear contextual biblical truth. Klaro. Okay? So malabo ba pag nagbabasa kayo ng Biblia? Pagkabasa mo yung Biblia, naiintindihan mo bigla? Hindi, di ba? Kailangan mo ng discipleship. Kailangan mo ng mentorship. Kaya minsan, pag tinawag naman kayo namin para mag-discipleship, pag tinawag kayo ng pastor nyo para magpa-mentor, please naman, di ba? Brother Dexter, di ba? Kailangan natin silang mentoran, di ba? Extra Bet, kailangan namin kayo, kailangan namin kayo mentor para klaro sa inyo ang Biblia. Nang sa ganon, hindi kayo ma-isip, hindi kayo malinlang, ang kayo nga maulaw. Kanya? So, ang karoon tayo di basic na activity, with our first point lang yan, meron tayong 5 point, pero gusto ko magkaroon kayo magkaroon tayo ng konting activity. Ito yung group 1, group 2. Sige, group 1, group 2. Tingnan nyo yung Bibles ninyo, tapos i-compare natin yung interpretation ninyo, okay? Compare natin yung interpretation. Magbibigay po ako ng certain passage, same po na text, pero you see its context idea. Okay? Tingnan nyo yung context niya, yung full na context niya. Naintindihan na natin? String 1, 2, 3, okay. So please open your Bibles in the book of John chapter 1, verse 1. John chapter 1, verse 1. Imagine na, ito yung group 1, ito yung group 2. And makipag-share kayo sa mga walang Bibles kasi hanggang po yan sa verse 14. Context, know the context. Okay? Know the context. John chapter 1, verses 1 to 14. Okay? Tingnan natin kung alam yung pagtingin ng context. Sige, team leader dito si Sir Kenneth, team leader dito si James Lee. Yan. Sige, ikuling nyo, kahit in 2 minutes, makagawa kayo ng idea. Sige? John chapter 1, verse 1 to 14. Sige, share kayo ng idea. Ito lang yung first point natin, pero gusto kong maalam tayo ng context idea. 1 to 14. Hindi pwedeng isang verse lang kasi dapat yung full context. Sabihin niyo yung idea niyo dito kay Sir Kenneth. Dito naman kay Brother James Lee. Yan. Sige, may 1 minute pa kayo, may 1 minute. Parang hindi ko nag-share dyan. Mag-share nyo, parang sigaw nyo kay Brother Kenneth or Brother Jensen. Bawal mag-chat GPT. Nag-chat GPT kayo, ha?
Okay, sige, di ba na activity lang yan? Tignan natin. Tagalog ko ng group to. Ano ang masasabi niyo sa 1 John 1:1? So, Kenneth. Hanggang verse 14. Tatanong tayo. Okay, sige. Ulit natin. Meron bang tutulong kay Sir Kenneth? Ay, si Kenneth, nakuha niya is God is the creator of time. Okay? Tingnan natin. Meron bang tutulong ba kay Sir Kenneth dito? Tutulong natin. O, Sir Lance. Sa akin naman siguro to support the verse, very impactful to verse 3. Through Him all things were given, na sabi ni Sir Kenneth, through Him all things were made, without Him nothing was made that has been made. Yun. To support lang yung sinabi ni Sir Kenneth. Okay, tingnan nyo ha. You are telling that God is the creator, but because of all things, all through Him were made. Dahil sa Kanya, nalikha lahat. Tingnan natin ha. So, you are telling God is the creator, dahil sa Kanya, nalikha ang lahat. Compare natin dyan ha. Compare natin dyan ha. Kung tama yung interpretation natin. Dito, Sir James Lee. Pwede mong ipasa yan. O yan, sige. Wala, talo na ang group 1. Sige, hayaan mo na talo na. Okay? Wala, okay? Parang, tingnan nyo, kailangan natin i-carefully study ang text. Kasi dito, present nila God is the creator. Dito, anong meaning nyo? Yun, napakinggan ko sa likod. Wala kayong grupo, pero okay lang. Anong grupo? Kumbaga saling po sa kayo dyan. Pero nakuha ko yung tamang term. That specific chapter is defining the deity of Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were Him, created for Him and through Him. All things were made by Him and for Him and through Him. Pagdating naman sa verse 14, makikita mo dyan na, and the Word was made flesh and dwelt among us. Yung salita na yun, nagkatawang tao. So it proves the deity of Jesus Christ. Okay? Nakikita nyo nga, kailangan yung pag-aralan, yung tinatawag natin, na pag-ibalagay sa screen television natin. Pahapyaw lang yan ha, pahapyaw lang yan, okay? Kailangan natin malaman yung contextual biblical truth. Okay? Narinig nyo ba to na verse na sabi na, if there are 2 or 3 gathered in my name, in the midst I am here. I am in the midst of them. Pag may 2 or 3 na nag-gather, sa gitna, naroon ako. May narinig na ako. May narinig nyo yan? Na ginagamit sa prayer meeting, na kahit 3 lang tayo, 2 lang tayo, ang Panginoon nasa gitna natin. Yan. Yun po ay wrong application of the text. Kasi alin siya po, wrong application po yun. Ang proper po nun is restoration. Pag may nag-away na 2, or 3, kung kayo lang nag-uusap, ang Panginoon nasa gitna. Yun po ang ibig sabihin nun. Nag-away kami ni brother, pero nag-uusap kami, ang Panginoon nasa gitna. Yun po yung text nun. Minsan, hinihila natin masyado yung biblical truth, kaya tayo na-out of context. Nagisin nyo? Hello? Kayo pag-interpret na ng John 1:1 to 14, okay naman yun, kaya lang specific natin. God is the creator, but because of Jesus Christ, all things were made for Him. So makikita natin. Kailangan nyo bang pag-aralan yung context or hindi? Kailangan, di ba?
Meron kasi yung mga iba, selective verse syndrome. Yan. Ayan na natin, SBS, selective verse syndrome. Pag may nabasa na verse na sabi niya, gustong-gusto niya, wow, pinipili niya. Tingnan yan, seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all of these things shall be added. Parang memorize natin Matthew 6:33. Pero pagdating doon sa mga before yung verses na yon, so sabi niya, do not worry about anything. Tapos kung wala kang baon, wala akong baon. Pwede recite mo yung Matthew 6:33 pero hindi mo alam yung context. Ha? Sino sa inyo ang sila buti na lang hindi nag-worry na wala pang GFA. Si CG naman nag-worry yan na may walang meron na. Congratulations na. Okay, kausapin nila si Brother Dexter pala, kailangan niya ng counseling. Kailangan natin ng clear context nang sa ganon, makombat natin to combat the old teaching with clear and contextual biblical truth, prioritize discipleship and Bible literacy. Okay, next. Para hindi tayo magtagal. Yan. Equip the church for what? Discernment. Okay? Anya ti Ilocano ti discernment. Anya ti Ilocano ti discernment. Di ba Tagalog ka kapatid? Tagalog ano? Anong Tagalog ng discernment? Hindi nyo alam, okay? Hindi na alam. Sige. Ikaw, anong discernment sa Tagalog, Sir Lance? English major. Sige. Anong Tagalog ng discernment? Sakbay nga agbalin nga moral and immoral. Masapol mo ti discernment. Okay? Yes, sir. Tinatas mo naman, sir. Ilocano lakat panangilasin. Panangilasin. Mailasin mo ti madi kan maya. Ano ti Tagalog na? Ha? Ano? Ako mo Tagalog na gamit. Ha? Pagkilatis. Yan, wow, grabe. Grabe. Marunong ba kayo magkilatis? Kinikilatis mo ba kung tama or mali yung ginagawa mo? Yan. Ito yung kailangan namin. Ini-equip namin yung church para kilatisin. Kung tama ba ang sinasabi ni Pastor, mali ba yung sinasabi niya. Kaya lagi namin sinasabi, tinitignan niyo dapat yung Biblia ninyo kung nagpo-preach kami. Yan. Hebrews 5:14, by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. You distinguish. Diba? Dahil sa continue na paggamit sa salita ng Panginoon, sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, you can distinguish good from evil. Diba? Do you love reading your Bibles? Hello? Sure. Do you love reading your Bibles? Taas ang kamay ang nakabasa ng Genesis to Revelation. Wow, parang wala pa na. Sino sa inyo ang nagbabasa ng Bible araw-araw? Wala. Sino sa inyo ang nagpe-Facebook araw-araw? Maniwala ako sa inyo. Wala nagtataas ng kamay. Diba? That's why we are telling you to read your Bible so that the constant use of the Word of God, constant study of the Word of God, you can distinguish good from evil. Bakit sinabi natin na kayong mga young people, huwag kayong magjowa ng unbeliever? Meron bang biblical basis? Meron! Pero pag nakilig, hindi na nakikinig. Inuulit ko, pag kinilig, ayaw na makinig. Aawayin niyo pa si pastor. Parang wala kang damdamin. Hindi mo alam kasi ang makilig. Bitter ka kasi.
Lahat na sinasabi ninyo, ayaw nyo makinig. That's why nawawalan kayo ng discernment. Kaya sanabi namin, use always your discernment. Diba? Pag nag-aaral kayo, anong main ng pag-aaral? Anong kailangan nyong gawin pag nag-aaral kayo? Diba? Tama. To study first. Study first. Lagay nyo ka sa utak nyo, study first. Lakas nyo nga. Parang ayaw na talaga. Diba? Study ka pa rin, Sir Lance, para mag-review ka ng let mo. Hindi ibig sabihin, nag-graduate ka na, hindi ka na nag-aaral. Continuous ka pag-aaral. Bakit natin sinasabi yun? Kasi minsan, pag nakilig ang young people, nawawalan ng discernment. Panuin nyo nga yung ulo ninyo. Panuin nyo. Huwag kang makinig. Makinig ka. Parang awa yan, ano? Kaya nga tinuturaan namin kayo ng discernment para sugpuin natin yung call teaching. Paano ikaw Sunday school teacher ka pero may jowa kang unbeliever? Parang sinasabi, parang shish pero nangyayari yan sa totoong buhay, di ba? Di ba? Nagsusuklid ka dito. Wow, hallelujah. Di ba? Pero nandun ka Saturday, Sunday, lashing. Monday to Saturday, lashing. Nawawalan kayo ng discernment. Anong tawag na? Pagkilatis, nawawalan na kayo ng pagkilatis sa tama at mali. Kaya ang gusto ng church, gusto ng mga church pastors, ma-equip po kayo nang sa ganon, hindi po kayo ma-deceive. Ano bang dapat sundin? Puso ba or utak? Sagot. Utak or puso? Dapat ang nasusunod ang pagkakaalam mo, hindi yung damdamin mo. Pag sinasabi ng damdamin mo nga, kutub. Perpiti ka ng kutub na day ta, kadagis-eskwela ka pa lang, nag-aaral ka pa lang, sabihin mo sa puso mo, shut up. Manahimik ka. Kasi nawawalan kayo ng discernment pag kinilig kayo. Pag pinagsabihan kayo, nagtatampo kayo, instead na i-entertain nyo yung pagtatampo ninyo, gamitin nyo yung utak ko, bakit kaya ako pinagsabihan? Kailangan ko bang mabagbagaan? Yes! Kaya ang gusto namin, you must be able to distinguish good from evil. Na ito, mali ito maganda to, ito yung sundin natin. Teach believers how to compare every teaching with scriptures like the Bereans. Acts chapter 17 verse 11. They were noble enough, di ba, to categorize kung may magtuturo sa kanila, they will compare it to the scriptures. Totoo ba yung sinasabi nito? Totoo ba yung tinuturo nito? You must compare every teaching to the scriptures. Huwag lang tanggap ng tanggap. Para hindi tayo maalinaw or malinlang. Saan na yung point na yan? Yan. Ito, expose false teachers with, boldness. Matapang ba kayo? Matapang ba kayo? Matapang ba dapat ang Kristiyano? Matapang ba dapat ang Kristiyano? Do not fear. No fear. Pero sabi sa Joshua chapter 1 verse 9, sabi doon na be strong and of good courage. So, maging matapang ka lang, sabi ng Panginoon kay Joshua, maging matapang ka. Dapat solid. Buo dapat ang pananampalataya. You will go to the promised land. Be strong and of good courage. Yan yung encouragement.
Pagdating naman sa Ephesians chapter 6, verse 10, be strong in the Lord. Put on the whole armor of God. Di ba? Maging matapang na. Yan. Minsan kasi, ayaw na natin i-expose yung katotohanan. Minsan, may tinatawag natin na sugar-coated truth. Ayaw na natin na masaktan yung isang kaibigan natin na mali yung turo mo. Diba? Mali yung pinupuntahan mong church. Ayaw na natin silang, parang gusto natin binibigay sila. Dapat we must expose them with boldness. Ephesians chapter 5 verse 11. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather what? Expose them. Diba? Huwag kang magkaroon ng fellowship sa kanila. Rather than i-expose mo sila. Dapat maging strong ka ng Christian. Pag inaya ka na makipaglasingan, anong sagot? Tingnan niyo. Pag inaya ka kung mag-cutting classes, anong nangyari? Alarms na. You must expose them. Lovingly but clear call of out called practices in leaders avoid compromise. Diba? Minsan kasi ito na yung problema, nagkakaroon naman compromise. Diba? Marami na akong kilala at alam na mga young people na lumipat ng ibang church dahil may nainlaban sila na young people sa isang cold church. Parang yan talaga kayo eh. Wala ba kayong makita dito sa grupo natin? Hindi ba magaganda yung mga kasama at guwapo yung mga kasama natin? Pero we are trying to expose them. Kaya kasi sinabi natin sa una, yung mga sinyalis ng mga cold church. Yung sinasabi lang si Jesus ay tao lang, nagdadagdag ng Biblia, ina-isolate kayo, no? Authoritarian leadership, good works and salvation or rituals. Kaya nga ini-expose natin para kayo ma-aware kayo, no? Ito nabatong gamit kanya, ito yung topic. So, kitaan nyo, baka matkit din nga maalalilaw kayo. Nya, sana kayo malisip. So, kailangan natin, for example, si kapatid nag-ati ng isang church na mali ang turo. Kapatid, baka pwede na mag-usap tayo, mag-compare tayo ng Bible, ng katuruan natin. Parang nalinaw kasi kapatid, parang iba yung tinuturo sa inyo. Pero mostly, pag may tanong, anong religion mo? Parang ayaw mong sabihin na Baptist kayo. Pag sinabi ng religion yung sugot, parang ayaw nang sumagot na ka. Anong religion natin? Bakit tayo Baptist? Because the Baptist group teach the Word of God. Pero i-point out natin that Baptist cannot save. Tama? Salvation is found in Jesus Christ. Tama? Pero bakit nasa Baptist group tayo? Kasi we teach the Word of God purely. Dapat proud tayo. Diba? Tingnan, tanongin niyo, anong religion mo? Roman Catholic. Anong religion mo? Iglesia ni Cristo. Anong religion mo? Diba? Proud silang sabihin. Pag ikaw tinanong, anong religion mo? Basta Christian. Bakit kaya hindi tayo proud? Tama naman yung turo natin. Di ba? May nagkausap kami. Sabi ko, Pastor, yan yung teaching ninyo sa church ninyo. Okay lang yan sa inyo. Pero yung teaching ng salita ng Panginoon, hindi ko sinabi lang ang teaching ng Baptist. Ang teaching ng Panginoon ganito, hindi tama sa tinuturo ninyo. Pasensya na po kayo, Pastor. Kung yan ang turo nyo doon, go ahead. Pero ito yung turo ng Biblia. Pasensya po tayo, Pastor, pero hindi ako makikisali sa kanya sa ganyang gawain. Diba? You must expose them. Diba? Pang-apat,
Naubusan na ako ng Tagalog. Ito nga yung maganda. Pray and engage in spiritual warfare. You pray. Meron ka bang alam na call na classmate mo? Meron ka bang alam na classmate mo? Meron ba? Hindi. Wala. Meron. Anong ginagawa niyo? Are you praying for your classmates? Are you praying for them? Hello? Wala lang wala, no? Pinagdadasal niyo ba yung classmate niya na hindi ligtas? Lord, I'm praying for my classmate to be saved. Lord, I'm praying for my father, for my mother, for my uncle, for my auntie, for my cousins. Are you praying for them? Uy, are you praying for them? Handsome? You must pray and then engage. Huwag lang kayo magdasal, you engage. For the weapons of our warfare, yung sandata natin sa pagkikipag-away are not carnal, hindi yung katawan natin, hindi yung flesh natin, but mighty through God. Sabi nga sa Acts 1:8, but ye shall receive what? Parang hindi ka nagbabasa ng Bible. Buksan nyo na lang sa Acts 1:8. Tingnan ninyo din. Anong matatanggap daw ng Christian pag tinanggap niya ang Panginoon? Acts 1:8. Anong matatanggap ng isang Kristiyano? Ayan, thank you. But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. Pero parang kumakanta tayo. There's power in the blood. Parang walang power. Huh? I was once attending sa isang church na under din ng Baptist group. Pag kumanta sa there is power! Power! One! Talagang sinisigaw nila. Pag yung fundamental, there is one. One na working ba? One ba? That's why gusto natin puksain, di ba? Paano dadami tayo kung hindi tayo mag-pray, hindi tayo mag-engage? Kung tayo ang hinihila nila, dapat tayo ang humihila sa kanila. Tama? Di ba? Mostly, tayo ang hinihila nila. Kaya natutunan yung magbilyar, natutunan yung tumagay. Ano pang natutunan ninyo? Magsugal, ano ba? Mag-scatter, sige, sabihin nyo na. Mag-yosi. Tayo yung inatasan ng Panginoon, nahihila sila out of darkness, pero tayong hinihila nila. Bakit? Hindi tayo naging aware. May term sila na pakikisama. Awan ki pakisama nga, kaslahan may kangabarkada, tumagay ka! Diba? Dapat tayo nagsasabi sa kanila na, madi day tata, day ito'y isunod niya ako. Diba? We must engage. No, minsan kami secret agent kayo mga Christian. Sana walang secret agent na Christian. Pastor, nasa sistema na kasi. Parang nakaugalian na natin na ganito. What? Cult deception is spiritual. Pray for deliverance, protection, and wisdom. Lord, sana hindi ako ma-deceive. Lord, sana hindi ako ma-tempt. Kaya nga sa prayer ni Jesus Christ, sa tinuro niya na prayer sa mga disciples, but deliver us from evil, O Lord. Sino nagpo-pray dito na, Lord, sana hindi po ako ma-tempt. Lord, sana hindi po ako ma-deceive. Lord, wag niyo pong hayaan na ako ay maliglang. Hindi po ba? Kaya mostly nakakalungkot na ang mga Kristiyano ang nahihila sa mundo kaysa ang Kristiyano ang humihila sa mundo. Tingnan niyo yung pananamit ninyo.
Diba? Firm kami nun, dapat Kristiyano hindi nagtitiktok. No? Tignan mo, meron na yung mga hindi mo nagtitiktok na. Sumasayaw-sayaw na. Pastor, meron namang shop kasi doon sa TikTok. Ba't ka sumasayaw kung shop yun? Goodness. Diba? Ina-advise na natin yung mga young people natin to be light and salt. Pero minsan, sila yung nahihila. Pray and engage in spiritual warfare. So, I will challenge you, find and look for one person this week na share niyo ang gospel. Okay? I challenge you. Okay? Pray for one person and evangelize that person this week. Nandiyan niya? I challenge you that. Sisharean ko to ng salita ng Panginoon this week. Last, evangelize God's member with grace and truth. Ito na yung sabi ko. Kailangan natin evangelize. Opponents must be gently instructed so that God may grant them what? Repentance. 2 Timothy chapter 2 verse 25 and 26 must be gently instructed. Dapat assets naman ikat natin. Kasi karoon tayo ng practice. Narinig niyo ba itong tanong? Kung mamamatay ka ngayon, alam mo kung saan ka pupunta? Bigalang pa. Ha? Narinig niyo yung tanong ngayon? If you are going to die today, alam mo kung saan ka pupunta? Tinatakot niyo ba sila makatay? Pagkaupo, ayaw lang kitang kausapin. Gusto mo ba akong mamatay? Diba? It's one way of evangelism before. Na pag may namit kang tao, when you die today, are you sure you're going to heaven? Pero actually, maganda naman na tanong yun, no? Maganda naman na tanong yun. Pero ito yung magandang tanong na tanungin. Ha? Ito yung magandang tanong. Rather asking that question, ito yung magandang tanong. Kapatid, alam mo ba kung ligtas ka o hindi? Huwag mong sabihin na pag namatay ka ngayon, are you favorite to God? Nakita nyo? So we must evangelize all member with grace and with truth. Minsan, may isang police nag-testimony. Ito totoo to Pumunta daw yung pastor doon sa police station. Tinanong daw yung tanong na, if you are going to die today, sabi niya sa mga police. Yung mga police, hinawakan daw yung mga baril nila. Are you threatening us to die? Babaril ka namin dito, pastor. Kaya ingat po kayo sa mga tanong ninyo. Careful, gentle. Kaya mas magandang tanong, alam mo ba kung paano maligtas? Mas maganda yan na tanong. Okay? So, don't just debate, also love them. Okay? Mahal niyo ba yung mga classmates nyo na hindi ligtas? Huwag lang yung makipag-debate. Kailangan din mahalin niyo sila. Reason with the word and lead them to Christ. Kaya nga may t-shirt sometimes, yung pinaprint namin ang t-shirt mo nasa Sambuanga pa ako, bringing others to Christ. So sana, ganun din yung mindset natin, we bring others to Christ. No? So salamat po na sana, sa konting lesson na to, alam nyo na napag-uwi nyo, haan ako nga maalilaw. Hindi na ako maliling lang. At hindi na ako mahihila ng mundo, ako ang hihila sa kanila. Amen po ba? Okay? Sana po nagkaroon ng konting malinawan sa isip natin na huwag po tayo magpapila. Nakilang Ama na langit, salamat po sa iyong salita. We bless our time together in Jesus' name. Nagkaroon po kami ng